Nako po, ilang araw na lang ay sasapit na ang araw ng mga puso at kung ikaw ay single pa rin, abay mag-isip-isip ka na kaibigan. Charis lang. Mga kabombat ka sa nation, kung ang maraming bansa sa buong mundo ay nakasentro itong pagdiriwang naman ng Valentine's Day sa mga kopolong magkasintahan, abay ibahin mo ang bansang Finland. Ang Finland ay isa sa maliit na bansa sa Europa na kung saan ang February 14 ay ipinagdiriwang o itinuturing na araw ng pagkakaibigan o isang pagdiriwang ng platonic love. Ang platonic love ay isang uri ng relasyon na walang halong romantic o sexual na katangian, ngunit nangangahulugan ito ng higit pa sa mga kaibigan lamang. Hindi tutulad ng maraming bansa sa buong mundo na ang holiday ay dinisenyo para sa mga mag-asawa o magkasintahan na kung saan karamihan o karaniwang nagpapalitan ng mga tsokolate at mga bulaklak. At upang malaman natin kung paano ipinagdiriwang ng Finnish people ang Valentine's Day sa kanilang bansa, ay kinapanayam natin ang ating Bombo International Correspondent na si Maye Fahanilla. Siya ay 15 taon na ang namamalagi sa Finland at nagpapatakbo ng sariling negosyo. Valentine's Day, actually, we called it Ystävänpäivä, meaning it's a friendship day. So, ang mga couples, they celebrate also, they go dating, they go watching movie. Of course, nakaka-receive din ng mga flowers and chocolates. And but staying here for 15 years, I always receive flowers from my female friends. So can you imagine? It's really like a friendship day. So sa mga lovers, nagde-date sila, they watch movie, nagdi-dinner, ganon. Sa Finland, hindi sikat ang pagkakaroon ng mga events na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Valentine's Day. Sa kabila nito, ay natural naman sa mga Finnish people ang kanilang pamamaraan ng pagpapakita ng affection sa kanilang mga minamahal. Kabilang na rito ang pagbibigay ng regalo. Sa labas, yes, of course, natural talaga yung pagbibigay ng flowers and chocolates, and most of the yung mga medyo traditional talaga nagpapadala sila ng cards, no? Mga postcards, ayan. So they send it like mga third week ng January, because I remember I have a Finnish friend also, and nung nandito pa siya sa Finland, she always send me a postcard, and I received that exactly in the first week of February. Ipinagdiriwang sa araw ng mga puso ang lahat ng anyo ng pag-ibig, kaya't hindi nawawala ang romance sa naturang holiday sa Finland. Gayunpaman, ang pagdiriwang ng romantic love ay hindi sentro ng pagdiriwang ng araw ng pag-ibig para yan sa mga Finnish people. Karamihan sa mga ito ay naniniwalang ang kaibigan naman ay mahalaga sa ating buhay. Well, actually, hindi. They are very private, and hindi sila ganun ka-showy when it comes to affection or feelings. It's just like, hindi kasi sila magkaiba, talagang malaki yung difference ng Filipino sa mga Finnish. They are very private people. But of course, ngayon, mga kabataan ngayon, they are iba na rin yung generations ngayon, kasi nagsishow na rin sila ng kahit in public. But 10 years ago, hindi talaga, kasi kahit yung former husband ko, hindi kami nag-holding hands na or nag-aakbayan, walang gano'n. Tuwing Valentine's Day, kasing lamig naman ang pusong sawi ang temperatura sa Finland. Kaya't karamihan sa mga magkakaibigan, magkakasintahan at magkapamilya ay nag-hangout na lamang sa loob ng kanilang mga bahay. Kasi 'di ba malamig dito ang February, winter. So like right now it's +2, no? Tapos ang daming snow sa labas, so malamig siya, walang outdoor activity. So most of the people, they stay inside, no? And yun nga, manonood sila ng movie or magdi-dinner, ganun lang. Pagdating naman sa mga pagkain na inihahanda ng mga Finnish people tuwing Valentine's Day, abay narito ang paliwanag ni Bombo International Correspondent Maye Fahanilla. Actually, wala naman silang specific food, but mostly yung mga couple na nagse-celebrate at home, bumibili na lang sila ng cake and wine or cheese platter, no? Na lang sila, wine and cheese, ganun lang. Like kami, ganun din ang ginagawa kasi namin, no?
We just celebrate at home. Lalo na magastos din kasi sa labas at sobrang mahal, overpricing siya compare sa kung sa Pilipinas ka lang ang daming pwedeng gawin, di ba? Pwedeng mag-street food. Unlike here, walang ganon and yeah, diba? Tama pa, ba? Samantala, abot naman sa humigit kumulang 5,000 hanggang 6,500 ang mga Filipino na nasa bansang Finland. Karamihan sa kanila ay mas piniling magtrabaho sa naturang bansa para buhayin ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Ito ay isang pagpapakita na rin ng pagmamahal sa kanilang pamilya, kamag-anak at mga mahal sa buhay. Kasabay ng pagdiriwang naman ng Araw ng Mga Puso, naway patuloy tayong magpamalas ng pagmamahal sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong nangangailangan. Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio.